Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang official Facebook page. Statement of Senator Rodante D. Marcoleta on the suspension of Representative Kiko Barsaga. The suspension of Representative Kiko Barsaga is not merely a dispute over ethics. It is about silencing dissent. It is a reaction to his efforts to spotlight deeper, long-standing problems that demand public scrutiny. The facts speak for themselves, yet the committee chose to penalize expressions that sought to withdraw attention to issues affecting governance, accountability, and public welfare. When a governing body stretches the concept of ethics to include criticism of systemic shortcomings, it transforms an oversight mechanism into a tool of political control. The 24 posts in question were clearly aimed at raising awareness, engaging constituents, encouraging civic participation, or using humor and commentary to highlight issues of public concern. These are core democratic spaces that should not be sacrificed in the altar of House rules. Public officials routinely communicate with the people they represent, and social media platforms have become one of the most direct avenues for doing so. Penalizing such communication sends a message that only sanitized and approved speech is safe, a message that undermines the very transparency and openness that ethical governance supposedly demands. By responding with punitive action instead of engagement, the committee signals an unwillingness to confront these systemic problems, shielding the very ills that Representative Kiko Barsaga sought to expose. Sa isang lipunang demokratiko, tungkulin ng pamahalaan na pakinggan ang mga hinaing at kritisismo at hindi ang supilin ang mga ito dahil dito nakasalalay ang tiwala ng mamamayan at ang lakas ng ating mga institusyon. Government need feedback, disagreement, and even sharp or satirical commentary. These are signs of a healthy political ecosystem and not threats to it. Suppressing such expression chills public debate, discourages participation, and erodes trust far more than any Facebook post ever could. In the end, silencing criticism harms democracy itself. If raising concerns or speaking candidly becomes punishable, citizens and representatives alike will hesitate to voice legitimate issues. That reluctance is far more dangerous than any moment of online dissent, and it is precisely the kind of danger ethical rules should protect us from. Sa tunay na demokrasya, ang boses ng tao, sa anumang paraan ito pinararating, ay hindi pinapatahimik. Ito'y pinapakinggan. Wow! Salamat po, Senator Marcoleta. So, to summarize, isang pagsusupil sa kalayaan ng pamamahayag ang ginawa nila kay Congressman Barsaga. Ganyan din yung summary o yung laman ng statement ni BP Sara na ipinalabas niya kahapon. Gusto nilang patahimikin ang isang kongresista. Batang tanong,
Kaya ba nilang patahimikin? Parang baliktad. Lalong nag-aalab ang sigla, ang tapang ni Senator, ni Congressman Barsaga ngayon. Kaliwat kanan na ngayon ang kanyang mga interviews. Kung saan-saan na siya, lalo siyang nagiging active. May nabasa kong mga post. Panahon daw ni PRRD, ang dami ring mga kongresista na bumabati ko sa kanya. Kaya lang ni isa, walang nasuspend. Pinabayaan lang niya ang mga nag-criticize. Kasi kahit nga ang vice Pangulo noon, si Vice President Leni Robredo, diba, binabatikos niya ang administrasyon ni Pangulong Duterte. May mga kongresista nagbabalak ipa-impeach si VP Leni. Ano sabi ng Pangulo? No, stop it! Let her finish her term. Porque binabatikos niya ako is iganyan nyo. No way! Ganun! Sa Amerika, ang mga tao doon, they are free to call the president kung anong tawag nila doon. That's the essence of democracy. Ito ngayon, gusto nilang patahimikin ng isang miyaw-miyaw. Nagkakamali sila. Lalo siyang sabi nga ni Professor Malopikia, sa ginawa nila kay Congressman Barsaga, yung pag-suspend, ang Kamara na sirang-sira na ay lalo pang nasira. Tinawag nga niyang House of Sandro House of Sandro. Ayaw makinig, ayaw, parang balat sibuyas. Ayaw tanggapin ang mga batikos. Being a public official, normal yan yung batikusin ka. Para hindi ka batikusin, gumawa ka ng mabuti. Alangan naman na ang isang tao na gumagawa ng mabuti, So kung hindi maganda ang ginagawa ng isang administrasyon, talagang karapatan ng taong bayan na batikusin. Gumawa kayo ng mabuti para purihin kayo ng mamamayan. Anong mabuti bang nagawa for the last 3 years? Kung meron man kakarampot, karamihan mga paghihirap, lalo na itong korupsyon na trilyones ang nawawala, kinurakot sa kaban ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan.